Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ho bang lahat ay mahiling na tumayo? At purihin po natin ang Panginoon dahil minsan pa binigyan niya tayo ng pagkakataon. First time again, parang naninibago uli tayo dahil first time natin uli na bumalik sa ating face-to-face worship. Pwede ho bang palakpakan muna natin malakas ang ating Panginoon? Sino sa inyo ang na-miss na yung ganitong pagsamba? Halos lahat tayo, At sa mga kapatid po natin na nanood sa atin online, welcome po sa ating worship service online dito sa Caridad Unida Christian Church. We hope and pray na kayo din po ay makasama po namin one time, pagka okay na ang lahat. So panalangin ho natin sa Panginoon. Alam niyo, sa aklat ng banal na kasulatan, sa aklat ng mga awit, meron ding isang tao na-miss niya na pumunta doon sa templo para mag-worship sa Lord. Walang iba to kundi si Haring David. Na-miss niya pumunta doon sa templo. Talong ko, miss niyo rin yan. Marami nagtatanong, kailan kaya tayo pwede ulit sama-sama sumamba sa templo ng Panginoon? Kaya ngayong umaga, simulan ho natin ang ating pagsaba sa isang pagbasa ng teksto na makita ho natin sa aklat ng mga awit, kabanatang 84, talatang 1 hanggang 4. Alam niyo ho ang title noon, Awit ng Pananabik sa Templo ng Diyos. Okay po, sabay-sabay po nating basahin verse 1. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Verse 2, nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Next, Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibon layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi na iyong altar, O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang kupas. Verse 4, mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, we praise your name, Lord God. We lift up your name, Panginoon, sa umagang ito. Dinadakila, niluluwalhati po namin ang Diyos namin sa umagang ito. Purihin ka po, Panginoon. Sambahin ang inyong banal na pangalan for giving us another day, another Sunday of worshiping you, Panginoon. Salamat dahil muli, meron po kami pagkakataon na kagaya nito na magtipon sa iyong banal na iglesia. Salamat sa kalayaan na ito po ay aming magawa, sa opportunity na ito po ay aming magawa. Sa umagang ito, Panginoon, minsan pa, tinataas po namin sa inyo ang mga sarili, siyasatin mo, O Diyos, ang puso't buhay ng bawat isa amin. Kung meron ka, Lord, mga nakikitang hindi kaluguran, amin po hinihinga ng tawad ang lahat ng ito. Hayaan mo po, Panginoon, na habang ikaw ay aming sinasamba, habang ikaw ay dinaalayan namin ng pagpupuri, habang ikaw ay aming dinadalanginan, habang kami ay makikinig sa inyo, let your presence fill this place. Let your presence touch each and everyone, Panginoon, na nanonood sa amin ngayong umaga. Alisin mo, O Diyos, kung ano man meron kami mga agam-agam sa aming mga puso't buhay. At hayaan po, Panginoon, na ang patuloy na spirit of worship, Panginoon, sa aming mga sarili ay maiparating po namin sa inyo, Panginoon. Help us, Lord, to concentrate on your presence this morning. Dahil alam po namin at pinagtitiwalaan namin na ikaw po lamang, Banal na Espiritu, ang may kakayanan, Panginoon, na maging pagpapala, Panginoon, sa amin ang pagsambang ito ngayong umaga. Hayaan po, Panginoon, na maitaas sa bansang ito ang inyong banal na pangalan, maging sa iba't ibang lugar na ngayon din ay nananambahan, Panginoon. May your name be lifted high sa aming kalagitnaan. May your name be lifted high in this city. May your name be lifted high in this country, Lord God. We praise your name, Panginoon, at kagaya ni Haring David, hayaan po, Panginoon, na ma-excite po kami sa inyong gagawin sa aming mga buhay sa umagang ito, Panginoon, ng aming pagsamba. Sa iyo po lahat ng papuri at pagpapasalamat, ito po ay dalangin namin. Sa tayong pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. One more time, let's give our praise and worship sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit, sumamba sa ating Panginoon. Ready natin ang ating mga kamay, ang ating mga boses sa pagpupuri sa ating Panginoon. Let's declare God's goodness and faithfulness sa ating mga buhay. Tayo po umawit.
Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ka ng ating Diyos. Ang nais ko'y Magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng lilikha. Napakabuti ka ng ating Diyos. Isa pa ang nais ko. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga. Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Papuri sa ating mabuting Diyos sa umaga. Patuloy natin sabahin ang kanyang banalang pangalan sa umagang ito. Sing! Sa bawat umagang ay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. At bawat ngiti mula sa labi ko, mula sa labi ko, nagpupuri. Mula sa labi ko, mula sa labi ko, nagpupuri. Oh, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng buhay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at tumambay. Wala sa iyong maipapantay. Sabihin natin sa Panginoon, salamat Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat o Diyos. Salamat sa iyong ginawa. Salamat muli Panginoon sa lahat ng bagay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Sabay-sabay tayo. Salamat Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko. Mula sa labi ko, nagpupuri. Mula sa labi ko, Diyos. Mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng bulay. Wala sa iyong maipapantay. Jesus sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko,
kasiyahan. Tunay nga, Panginoon, wala sa iyong maipapantay. Amen. Ito po ang dalangin namin, Panginoon Jesus. Kumilos ka at gumabay sa amin, Panginoon. Sapagkat wala kami sa buhay na ito kung wala ka rin, Panginoon. We live and breathe, Panginoon, because of you. Kaya naman po, Panginoon, hayaan mo na ang aming mga buhay ay patuloy po naming ibigay, i-dedicate sa inyo, Panginoon. Habang kami umaawit, let us be reminded of your purpose, Panginoon, sa aming mga buhay, na ikaw ay aming paglingkuran at ikaw ay aming sambahin. To you alone, Lord God, all the glory and praises ngayong umaga. Tayo po'y mawit. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Dahil ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Panginoon, ito po ang dalangin namin ngayong umaga, Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo, Panginoon. Magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Dahil ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, nagtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. dahil ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Dahil ikaw lang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay
biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Dahil kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, O Diyos. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Tayo po lamang umawit. Kahit kailan. Yes, Lord. Ang biyaya mo ay laging sapat sa aming pangailangan, Panginoon. Opo, Panginoon, sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Salamat sa pag-ibig mo. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Opo, Panginoon, salamat sa dakilang biyaya mo. Salamat dahil ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan, noon, ngayon at kailanman. Salamat sa pagtugon mo, Lord, sa aming mga pangailangan. Salamat sa pagsama mo sa panahon ng kalungkutan at aming mga problema. Lord, ngayong umaga, muli, palakasin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsambang ito ngayong umaga. May we be reminded of your greatness, Panginoon, sa aming mga buhay. Hayaan mo na ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang mapuno sa kaligitnaan ito hanggang sa mga tahanan sa buhay ng mga taong nanonood ngayong umaga. Be with us, Lord, as we worship you in spirit and in truth. To you be all the praises and the glory. This we all pray in the mighty name of Jesus. Ang lahat pagsabi ng Amen and Amen. Palakpakan mo natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Sa inyo po na nasa inyong mga tahanan, muli, welcome sa isang mabiyayang araw ng pagsamba. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil muli po tayong nagkasama-sama upang siya ay sambahin. Dahil alam po natin na tayo po ay nasasabik sa isa't isa, na tayo po ay magsama-sama, di lang sumamba sa Panginoon, kundi magkamustahan. So, sa umagang ito ay patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, ang tema po ng ating national ay this year, 2021, is Built to Disciple, na kung saan tayo po ay hinahamon ng Diyos na sa ganitong kalagayan ay magtayo tayo ng disipulo, na kung saan ang bawat isa sa atin ay nahihirapan
no, sa pagsasama-sama sa limitadong mga gawain, pero may paraan po para tayo ay magpatuloy sa Kanya, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. So yung month of June or hanggang July po, ating pong tatalakayin yung strengthening your grip. No, last week ay nagsimula na po yung series na to, na ang tinalakay po ng ating Pastor Arman, yung strengthening on your priority. So sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan naman po is strengthening your grip on involvement. So ang ating pong salita ng Panginoon na ating babasahin ay matatagpuan po sa unang Korinto chapter 12 verse 14 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito ang bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga na hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing katawan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po sandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, patuloy po namin inaalay sa iyo ang oras na ito sa aming pong pagbubulay ng iyong mga salita. Patuloy po namin dalangin ng iyong pagsama, pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Dalangin po namin, matanggap po namin ang iyong mga salita at patuloy kang magsalita sa magitan, Panginoon, ng iyong abang lingkod. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So sa ating pong kalagayan ngayon, na tinatawag po natin new normal, na kung saan tinuturuan po tayong mag-isolate o humiwalay sa iba dahil sa lumalaganap na virus. At marami pong mga kababayan natin, maging ang ilan sa mga kapatid natin ay nagkaroon nito. At isa itong napakahirap na kalagayan sa bawat isa. No, sabi po ng isang psychologist na si Philip Zimbardo, sabi niya, wala nang hihigit pang pinsala ang kayang gawin ng isolation sa physical at mental health ng isang tao. Kaya mahirap po na talagang mahiwalay tayo sa isa't isa. No, dahil darating ang pagkakataon na may kailangan po tayo, may pangangailangan po tayong kailangan tugunan. Diyan po sa binasa po natin na yan, diyan sa Korinto. So, ang illustration ni Paul, ang pagkakaisa ay kinakailangan o kailangan ng ating iglesia. No? Pero dahil sa pagkakaiba-iba ng bawat isa, kailangan ito ng pangunawa at ang iba ay kailangan magpaubaya. So, pinapahiwatig din ni Paul na merong ilan sa mga miyembro o bahagi ng katawan ay hindi kontento sa kanilang kakayahan o yung tinatawag nating gifts. No? At sinasabi nila na parang kulang or kapos yung pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. No? Hindi sila nakontento. At dahil doon, naiisip nila na ang Diyos ay nagkamali sa kanyang ginawa. So, yung strengthening your gift
on your involvement o yung pagpapalakas natin sa pagkapit or pagkahawak sa ating pakikisalamuha o pakikibahagi sa bawat isa ay napakahalaga po. So, pag-usapan po natin yung what is involvement. May kita po natin sa dictionary na sinasabi na ang kahulugan nito, being involved means to draw in as a participant, to relate closely, to connect, to include. So, sinasabi po dyan na yung ating pakikipagbahagi, kailangan tayong sumali o magkaroon tayo ng kaugnayan sa isa't isa. May malapit tayong koneksyon sa bawat isa. Kapag tayo po ay nakikisalamuha o tayo po ay nakikipagkapwa-tao, nagkakaroon po tayo ng koneksyon sa kanila. So, meron pong 4 na kinakailangan nating i-maintain. Mapanatili nating involvement sa buhay po natin. So, una po dyan is our involvement with God. So, tayo ay inilagay ng Diyos na bahagi ng katawan. Tayo ay ibinilang ng Diyos sa pamilya niya. So, alam po natin yung paano ang Diyos ay lumapit sa atin, umugnay sa atin, at yun ay nagbunga ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating pakikiisa o ating pananampalataya sa ating Panginoon. So sa araw-araw po nating buhay, ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo ng involvement sa Kanya. Kailangan meron po tayong plano. So sa tingin niyo po mga kapatid, ano po yung dapat po natin gawin para magkaroon po tayo ng malalim na involvement sa ating Panginoon? Siguro alam po natin, Siyempre, ito yung mga basic na kailangan po natin gawin. Pero hindi automatic na nangyayari sa buhay ng anak ng Panginoon. So, kailangan po natin gawin para tayo ay patuloy na lumalim ang ating kaugnayan sa Diyos is tayo po ay manalangin. Tayo po ba ay nananalangin, mga kapatid? Lalo na sa panahon natin ngayon, dapat lagi po tayong nananalangin. Tayo po ba ay nagbabasa ng kanyang mga salita? Kaya ang hamon ko po doon sa aking mga cell group, dahil po sila ay abala sa maraming ginagawa sa school, sa module at iba pang mga research, sabi ko sa kanila, sige, isang chapter na lang, okay na sa akin. Kasi ang goal po namin, bago matapos ang year 2021, ay lahat po kami ay makatapos ng pagbabasa ng Biblia. So alam po natin sa pagbabasa pa lang po ng Biblia, ng salita ng Panginoon, meron na po tayong truth na nakukuha. Paano po kaya kung ito ay ating pagbulayan? Mas marami po tayong makukuhang mga magagandang katotohanan na nais ng Diyos na malaman po natin. So, pangalawa po, our involvement with members of our family. So, niisip natin yung family, ito yung tatay natin, nanay, mga kapatid. So, kasama po dyan sa members of the family, yung relatives, yung mga close friend po natin na Kristiyano, hindi Kristiyano, na tinuturing na natin na bahagi ng ating pamilya. Kumusta po yung ating ugnayan sa kanila? Yung ating makikipag-usap or relationship natin sa ating family. So, minsan
madalas magkaroon ng problema dyan yung anak at saka yung tatay. No, sa member of the family. No, sa mga camp, then sa mga gawain, kapag nagkakaroon ng sharing, laging sinasabi ng mga anak na yung may problema sila sa tatay nila, hindi maganda yung relationship nila sa tatay nila. Pero bilang tayo po ay bahagi ng pamilya ng Panginoon, ang goal po natin ay sila ay maging bahagi rin ng pamilya ng Diyos. Dahil hindi po lahat ng Kristiyano ay masasabing Christian family. Maaaring sa isang pamilya, 2, 3 lang na mga Kristiyano. So, dapat sila ay ma-involve natin, no, sa God's family. Pinapanalangin po natin sila. At yung ugnayan po natin sila sa kanila ay maayos. Kasi ito yung ating testimony sa napakaliit na community. Dahil pag lumabas na po tayo, mas malaki na yung crowd ng mga taong makakita sa buhay po natin. Kasi kung sa pamilya pa lang po natin, sira na po yung ating testimony bilang isang Kristiyano, ano pa yung mangyayari sa labas, no, sa pakikipag-ugnayan po natin sa iba. So, pangatlo po, our involvement with other Christian. So, dito sa church, sabihin natin, hindi natin masabing sobrang laki or maliit. Sakto lang yung ating bilang. Pero alam po natin na hindi po tayo lahat malapit sa isa't isa. At binubuo ng maraming mga grupo yung ating church. May kalalakihan, mayroong kababaihan, may mga kabataan, may mga young professional, may mga preteens, may Sunday school. Pero parang sa klase na kung saan yung ilan ay nagsasama-sama lang dahil sa kanilang magkakaparehong interes. Or pareha silang may gusto ang isa't isa. Pero yung iba, pinipili na lang kung sino yung sasamahan. Maganda po na bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, tayo pamilya ng Diyos, maayos po yung ating involvement sa isa't isa. No? Sabi nga ni Paul, dapat yung bahagi ng katawan ng Panginoon ay nagpa-function, gumagana lahat. Hindi yung nagkakanya-kanya tayo. No? Then yung last, yung pang-apat po, our involvement with non-Christian. So, ito po yung mga sabihin po natin, mga kapitbahay natin. Matagal na nating kapitbahay, mga kasama po natin sa trabaho, sa negosyo, sa school, sa mga organization, sa mga club, no? Dapat meron po tayong involvement sa mga taong ito. No, minsan, ang problema po ng mga Kristiyano, pag naging Christian na, humihiwalay na sila doon sa dati nilang mga kasamahan. Dahil ayaw nilang mahusgahan sila nung ilang mga Kristiyano. Hindi po sinabi sa banal na kasulatan na tayo ay lumayo sa mga tao. Ang lagi pong binibigyang din ng salita ng Panginoon ay lumayo tayo sa gawaing masama. Doon sa kanilang ginagawang masama. Kaya kung kayo ay may invite sa isang birthday, binyagan, o anong pang mga celebration, pumunta po tayo. Kasi yung pag tayo ay in-invite, ibig sabihin po ng mga kapatid, tayo ay pinahalaga ng taong yun. No? Dapat pahalagahan din po natin sila. Kasi sila po yung magiging ministry natin pagdating ng panahon.
No? Kaya minsan mahirap ibahagi ang salita ng Panginoon kasi nasanay na lang tayo na tayo na lang yung magsama-sama. Tayo na lang yung magkaroon ng koneksyon sa isa't isa. No, dapat meron po tayong kaugnayan sa mga tao. Hindi po tayo makakabuo ng mga cell group. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil meron pong ilang mga kapatid, merong magandang relationship sa kanilang mga kapitbahay. Kaya meron po tayo mga small group sa labas. Hindi po mapapabilis ang pagtayo ng mga church kung walang ugnayan yung mga Kristiyano sa mga tao sa labas. Sila po yung ating aanihin. No, sabi po sa salita ng Panginoon. Kaya dapat may maganda po tayong ugnayan, involvement sa mga hindi Kristiyano. So, doon sa apat na yon, magpo-focus po tayo doon sa pangatlo. Sabi po dyan, being involved with other Christian. Kasi yung pag-aaralan po natin ngayon, yung bahagi ng katawan, na kung saan tayo po yon, mga kapatid. So kung nakikita nyo po yung picture dyan, yan po ay isang uri ng hayop na porcupines. Siguro nakita nyo na siya sa National Geographic or sa TV. No? Sila po ay kapag winter, nagsasama-sama po sila. At pag medyo para sila po ay magkaroon ng init dahil malamig. Pero pag sobrang dikit na po, so ang ginagawa po nila, nilalabas po nila yung spike nila. Kaya yung iba, natutusok. No? At lumalayo. So, merong nagsasuggest na para tayong ganyan. Yung mga Kristiyano parang mga packs ng porcupines. Naghihiwalay. So, kapag ikaw ay hindi pa Kristiyano o bago ka palang mananampalataya, iniisip mo na yung mga Kristiyano na nasa loob ng iglesia ay may magandang relasyon sa isa't isa. Pero ang isang katotohanan na naobserbahan ni Charles, sabi niya, madalas na ang mga Kristiyano mayroong pagkakasalungat sa isa't isa. Mayroong laging hindi pinagkakasunduan. Kaya kung iisipin nyo itong Cavite City, ilan ang Christian church dito? Meron po kayong idea. Noong panahon ni Pastor Ruel, parang mga 40. Panahon pa po ni Pastor Ruel yun. Kasi nagkaroon ng sport fest. First time sa history ng Cavite City na yung mga Christian churches po ay nagsama-sama para sa isang sport fest at magkaroon ng unity yung mga Christian churches. Pero hindi rin po yun nagtagal. Dahil nga merong mga hindi kasunduan or may pagkakaiba, naghiwa-hiwalay din. Napakadami, 40. Ibig sabihin, sa napakaliit na lugar na to, parang saturated na ng Christian church. Pero hindi po tayo yung pinakamaraming member. Yung mga religious group pa rin na dati, ang may pinakamaraming member. Kahit hindi po sila nag-i-invite. Kahit wala po silang sabihin natin magandang involvement, pero sila yung pinakamarami. Kaya minsan sa loob po ng church, kapag merong mga nadidisiplina, ang nagiging kaisipan nila, lipat na lang tayo ng church. Hindi na maganda dito. Lipat na lang tayo ng ibang simbahan. Dahil maraming simbahan na pwedeng puntahan, madaling gawin para sa iba at marami pong gumagawa noon ng mga anak ng Diyos. So, kailangan po nating baguhin o ayusin ang problemang to.
Yan. So, doon po sa early church ay may kita po natin yung buhay ng mga unang Kristiyano. No, sabi po diyan sa Acts chapter 2 verse 42, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagpirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. So, yung biblical terms po ng involvement ay fellowship. No? At itong mga unang Kristiyano na to ay nagpakita ng isang napakagandang halimbawa sa atin. No? Sila po ay nagsama-sama kahit wala pa pong church building. No? Wala pang kumpletong Biblia. Wala pang bylaws, wala pang constitution, wala pang pastor, pero po sila ay nagsama-sama. Sabi po ito, they were continue devoting themselves to apostle teaching, to fellowship and breaking bread, and to prayer. Nanatili sila doon sa itinuturo ng mga apostol, na alam po natin na itong mga apostol ay hinubog at tinuruan ng Panginoon kung paano sila makikisalamuha at may ikipag-ugnayan sa mga tao at paano ibabahagi ang salita ng Diyos. So ano pong nangyari doon sa verse, sumunod na verse, 43 to 45. At dahil sa maraming himala at kababalagang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama lahat ng sumasampalataya, ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. So namangha sila dun sa signs and wonders na nagawa ng mga apostol. At nagkaroon sila ng takot. Hindi yung takot na natatakot sila, kundi nagkaroon sila ng takot sa Diyos. At nagtulak yun sa kanila ng malalim na pananampalataya. Kaya ang ginawa po nila, dahil sa kalagayan po nila, nasa panahon na may pag-uusig, tinulungan po nila yung kanilang mga kapatid. Nagbenta po sila ng mga property na meron sila upang ang bawat isa ay matulungan. So nagkaroon po ng pandemic at maraming tao talagang nawalan ng trabaho. Marami pong tumugon at marami pong tumulong. Sabihin natin, ang church ay gumawa rin po ng tulong sa ilan sa mga kapatid po natin. Pero pwede po natin sabihin, sapat ba yung ating nagawa? Sapat ba yung ating naitulong sa kanila? So, maraming mga organization talagang tumugon sa pandemyang to. Dapat tayo mga Kristiyano ang nauuna sa pagtulong sa ating mga kapatid. No? Yung isa pang ginawa nila po rito ay talagang nagkaroon sila ng malalim na relationship sa isa't isa. Doon sa kanilang fellowship, nagkaroon silang sharing, no, pagbabahagi ng kanilang buhay, no, yung kanilang mga tagumpay, yung kanilang mga pagkabigo, yung kanilang mga plano, yung buhay ng kanilang anak. At sila ay nagpapasalamat sa isa't isa. Binibigyan nila ng honor ang isa't isa bilang magkakapatid. Yun po yung mga unang mananampalataya. At hinahamon tayo ng Diyos na maging katulad po nila. Lagi po tayong magkaroon ng ugnayan sa ating mga kapatid sa Panginoon.
Why get involved? Bakit po kailangan po nating lumahok o sumali sa gawain na ito? No, sabi po diyan una, God commands it. No, inuutos po ito ng Diyos. No, sabi po sa Romans chapter 12 verse 9 to 16. Babasahin ko po. Verse 12 to 16. 9 pala. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Napakarami pong inuutos ang Panginoon sa verse na to. Dito sa Romans, no? Sabi po diyan, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Ibig sabihin, totoo, hindi yung napipilitan tayo, nagkukunwari tayo sa pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapatid. Sabi diyan, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang ilan gusto lang posisyon, pero hindi naman talaga masipag sa paglilingkod sa Diyos. No? Sa verse 12, binibigyan din yung palagi tayong manalangin. Tumulong tayo sa mga kapatid na may pangangailangan. Ipanalangin natin ang mga umuusig sa atin at huwag sumpain. No? Yung mga taong hindi nag-a-agree sa iyo, yung mga feeling mo, hindi siya magandang kausap, or meron siyang nagawang pasakit sa iyo, no? Ang utos ng Panginoon, ipanalangin sila. No? Huwag silang i-curse. No? Sabi diyan, magalak kayo sa mga nagagalap at makiramay sa mga nagdadanas ng kalungkutan sa buhay. Talagang pinapakita diyan na yung malalim na ugnayan mo sa iyong kapatid. Di ba? May mga kapatid tayo na talagang nakakaranas ng kalungkutan kapag ang mahal nila sa buhay ay pumanaw, na naroon tayo. Pinapakita natin na tayo ay kaisa nila. Nakikiramay tayo sa kanilang kalungkutan. At doon sa huli, sabi doon ng Panginoon, huwag tayong mapagmataas. No, matuto tayong makisama sa mga mababang tao. Alam po natin na wala namang napakayaman na tao rito. Siguro middle class meron, no? Pero iba-iba yung ating kalagayan sa buhay. Kaya hindi po tayo dapat namimili kung sino lang yung gusto po nating samahan, kausapin. Dahil sa mata ng Panginoon, tayo po ay magkakapatid. No? So, pangalawa, bakit kailangan po nating ma-involve? Dahil ito po, sabi dito ay
the body needs it. Kailangan ito ng ating katawan. Nakalimutan ko po. Sabi doon po sa Genesis chapter 2 verse 18 na sinabi po ng Panginoon, hindi mabuti sa isang tao ang mag-isa. No? Hindi po tayo nilikha ng Diyos na independent. No, inilikha po tayo ng Diyos na dependent being. Ibig sabihin kahit ano po ang ating gawin, nang mag-isa tayo, magkukulang at magkukulang tayo. Kailangan tayong dumepende sa iba. Bukod sa pagdepende po natin sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Korinto chapter 12 verse 20 to 27. Ngunit ang totoo ay marami ang bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay ni hindi kita kailangan, ni ang ulo sa mga paa. Hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahagi na parang mahina ay siya pang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay binibigyan ng pinag-ukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siyang nating higit na pinahalagaan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isinaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi sa halip ay magkamalasakit ang bawat isa sa bahagi sa isa't isa. 26. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. 27. Kayo nga'y lahat ay ang nag-iisang katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So, pag naisip ko yung strengthening your grip, yung involvement, naisip ko yung grip o yung mga tornilyo na umahawak sa mga parts ng mga bike, ng mga sasakyan, motor. Sa napakaliit na pyesa lang, pero siya yung humahawak para magkakapit. So napakaganda po nung sinabi dito, nung salita ng Panginoon. No, talagang kailangan po natin ng isang-isa bilang bahagi ng katawan. Sabi, kung ang katawan ni Kristo ay makakagawa ng maganda, dapat tayong magtulungan bilang isang koponan. So, dapat po may teamwork, no? Yung mga magkakapatid sa Panginoon, especially sa mga gawain na ginagawa po natin. Hindi, kaya na nila yan. Sila dyan, dito tayo. Yung parang wala tayong pinag-uusapan na merong pagkakaisa, kundi kanya-kanya na lang tayo. Upang mapabilis, ay upang maiwasan po natin ang pagkakahati-hati. Dapat tayo ay magkaisa. Ayusin po natin yung mga sira, may mga sira, or yung may mga bali. Tulungan natin ang isa bilang bahagi ng katawan. Dahil totoo na sinasabi po dyan na hindi pwedeng sabihin ng isang katawan na hindi natin kailangan ng isa't isa. Kaya na niya yan. Hindi na tayo kailangan. No? Kailangan po tayo. Kaya sabi ng Panginoon dito, no, hindi lahat ng bahagi ng katawan ay malakas. O hindi lahat ng bawat isa sa atin sabihin natin
matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga hindi perfect eh. No, yung katawan natin may parts talaga diyan na mahina. At anong ginagawa ng Panginoon doon sa hindi ka puri-puri? No, binibigyan niya ng karangalan. At yung hindi gaano kahalaga, yun yung mas pinahalagaan. Kaya kung ikaw ay leader na ng church, huwag ka nang masyadong yung tawag parang sensitive pa, ikaw pa yung parang mas kailangan pang unawain. No, ang kailangan mas unawain po yung mga kapatid po natin na bago pa lang o yung nagsisimula pa lang sa paglilingkod or nagsisimula pa lang sa paglakad niya bilang isang Kristiyano. No, dahil sabi doon sa 27, dahil tayong lahat ay isang bahaging katawan ng Kristo, bahagi tayo nito. No, pag nagkaroon po tayo ng problema, no, lahat po tayo apektado. Then sunod po, yun. Pero ang ano po dyan, ano po yung mga kasama sa involvement? So, yan po ang una na kasama sa involvement na dapat po natin gawin bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So, spontaneity. So, ibig sabihin po ay kusang loob. So, yung gifts ay ibinigay ng Diyos, iba-iba, pero parehas lang yung disenyo. At kung tayo po ay may birthday, iba-iba po yung klase ng handaan ginagawa o yung celebration. No, kahit sa mga kapatid or sa pag-aaral, magkakaiba ng course at magkakaiba ng tuition fee. Hindi mo sasabihin sa parents mo, siya, ang laki ng tuition niya eh. Dapat yung itapat din doon sa tuition ko. Kaya kung magkano yung tuition ko, yung sobra doon, dapat sa akin, bibigay sa akin. Parang ganon yung iniisip natin. Pero dapat bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, tayo po ay kusang loob. Nung kinuha ng Diyos na tayo ay maging bahagi ng kanyang pamilya, no, hindi yung pinilit. Yung po ay dumaloy, yung po ay ginawa ng Diyos. No, kung tayo po ay mga anak ng Panginoon, dapat kusang loob tayong ma-involve, no, na makilahok sa bahagi ng Diyos. Dahil sa school, di ba, sinasabi natin may mga group tayo. May sumasali, kasali nga, pero hindi naman nagpa-participate. No? Kailangan bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, hindi ka lang dapat bahagi, dapat nagpa-function ka. No? Ginagawa mo yung position, o yung gawain na dapat mong gawin. Kaya sinasabi sa salita ng Panginoon, pahalagaan natin yung mga gawain ng Diyos. Dahil kung iilan lang yung pupunta, sino yung gagawa ng ibang gawain? No? Hindi magiging maganda yung ibubunga ng gawain kung iilan lang yung nagpapangsyon sa katawan ng Panginoon. Dapat idalangin natin sa Diyos na kusang loob o yung ginagawa nating involvement sa kanyang katawan. So, sunod po, why does involvement include? Yung vulnerability.
So alam po natin mga kapatid na tayo pong lahat ay may kahinaan. Pero hindi natin may tatanggi na meron pong mga kapatid talaga tayong may hina. No? Sa katawan, may hina. Sila yung madaling masugatan. No? Sila yung madaling madapa. Sila yung madaling atakihin. Sila yung madaling magkasala, sila yung madaling matukso, sila yung madaling mahulog. So ano po yung gagawin natin sa ating mga kapatid? No, kapag siya po ay nasugatan, gagawin po ba natin na susugatan din natin siya? Or sasabihin natin, hayaan natin yan, matigas naman ang ulo niya. Hindi po. Dahil sila po ay bahagi ng katawan, bahagi ng pamilya ng Diyos, dapat pinoprotektahan po natin sila. Inaalagaan po natin sila. Parang katulad ng isang sanggol na bagong silang sa pamilya, yung kalinga na andon. Hindi lang yung nanay, tatay nag-aalaga, pati yung mga kapatid. Pero mapansin natin, minsan yung ibang kapatid, pinagsisilosan pa yung yung baby. No, nangyayari po sa ating iglesia na kung sino pa yung mga matatagal na, sila pa yung mga nagtatampo. No, sabihin natin lahat po tayo vulnerable. No, pwede po tayong mahulog sa pagkakasala. Kaya dapat itong mga kapatid po natin na may hina na to ay ating kinakalinga. Sinasamahan po natin sila sa kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Na tayong mga lingkod ng Panginoon ang siyang gumagabay sa kanila upang sila ay mapalakas. No? Isipin nyo na kapag yung sasakyan, maliit lang yung sira, hindi mo na pwedeng patakbuhin. Kaya yung sasakyan, nasira yung aircon, ang hirap. Matag-init o tag-ulan, ang hirap gamitin. Dahil pag sobrang init, walang aircon, tagaktak ang pawis mo. Pag umulan naman, di mo pwedeng buksan yung bintana, mababasa yung sasakyan, babaho yung sasakyan. Pag sinara mo naman, masuffocate ka doon. Magkakaroon ng moist sa loob. No, hindi mo makikita yung iyong daraanan. Kaya bilang paalala po sa ating mga kapatid, hindi lahat ng bahagi ng katawan ay malakas. So, basahin po natin yung, ayan pala, hindi ko nakikita. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung ipinarangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. So, pag may nagkaroon sugat, madadarama po ng buong katawan. Kapag merong isang lingkod ng Panginoon ang nagpumagsak o nagkasala, kahit hindi po natin denomination, apektado po tayo. Totoo po yan. No, may mga pastor na nagkamali, no, nagkaroon ng affair. Nadadamay po tayo kahit hindi naman natin sila ka-church. Dahil bahagi rin po sila ng katawan ng Panginoon. Lalo na kung talagang churchmate po natin ang nahulog sa kasalanan. So talagang malaking pinsala ang magagawa sa ating iglesia. At kung meron namang isang kapatid na nagbibigay ng karangalan, no, sabi po dyan, nagagalak ang lahat. Kaya meron po tayong mga senators na mga Kristiyano, salamat sa Panginoon dahil kung hindi po dahil sa kanila, merong mga batas na maipapasa na labag sa divine law ng Diyos. Dahil naandun sila, salamat sa Diyos, dahil napigilan yon. Natutuwa tayo dahil nagagamit sila ng Panginoon. At tayo ay ni-encourage sa ating mga kapatid na nagiging
karangalan ng iglesia. So, pangatlo po, yung accountability. Dito na po natin tatapusin. So, meron po tayong pananagutan sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Sabi po dyan, kaya nga ang lahat ay isang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So kahapon, meron po kaming small group at kami nagkakwentuhan nila Aaron, nila Jeff. Merong nakwento si Jeff tungkol doon sa climate change. Sabi niya, meron na lang tayong 9 years para magtanim ng maraming puno para mabago yung climate change. Meron na lang tayong 9 years. Pag hindi po yun naabot, yung climate change na nararanasan po natin, wala na po tayong magagawa. At ito ay hindi lang problema ng isang bansa. No? Maraming bansa. Siguro magagawa ng ilan na magtanim ng 10 milyong puno, pero yung may hirap na bansa hindi magagawa. So ano gagawin ng mga mayayamang bansa? Pababayaan na ba sila? Hahayaan na sila. Ito na sa amin. Kapag tanim na kami ng 100 million trees, kayo, magtanim naman kayo ng 50 million, hindi nila kayang gawin. No? Dapat tulungan ng mayamang bansa yung may hirap na bansa. Dahil nasa iisang mundo lang tayo. Titindi yung mga kalamidad na darating, lahat po tayo magdurusa sa ibubunga ng climate change. Katulad po ng kalagayan po natin ngayon. Nasa pandemic po tayo. Hindi lang ang mga trabaho ang naapektuhan, ang pamilya po natin, higit sa lahat, naapektuhan yung ating iglesia, yung pananampalataya ng bawat isang Kristiyano. Amin natin o hindi? No? Dahil alam po natin yung isolation ay maraming sinira siya, relationship na nagawa sa buhay ng mga Kristiyano. So maraming hindi na nagbabasa ng Biblia, maraming parang nakalimutan na sila ay bahagi ng church. Nakalimutan na siya ay Kristiyano. Gano'n na katagal? No, megit 1 taon at kalahati na tayong ganito. Pero dapat kumilos po tayo, mga kapatid. Bilang bahagi ng katawan ng iglesia, meron tayong mahalagang tungkulin na dapat gampanan. Kaya may pananagutan tayo sa isa't isa. Sabi nga nung sikat na quote na no man is an island. Walang taong mabubuhay na mag-isa. Maaring marami siyang kakayanang gawin, pero darating ang panahon, kailangan niya ng makakatulong. Kaya bilang mga Kristiyano na bahagi ng katawan ng Panginoon, hinahamon tayo na tayo po ay magsama-sama. Magtulungan po tayo na palakasin ang ating iglesia para tayo ay muling bumangon. Bagsak po ang ating iglesia, hindi lang sa church po natin. Maging sa buong mundo, nahihirapan ng bawat church na bumalik sa dati niyang lakas. Kaya mangyayari lang na tayo ay babalik, na lumakas po tayo kung tayo po ay magsama-sama. Magtulungan po tayo. Salamat sa Diyos dahil hindi po siya nagsasawa na gumawa ng paraan para tayo ay hamunin, para tayo ay tulungan, para tulungan naman po natin ang iba pa po nating mga kapatid. Last. Ito po, dito na po tayo magtatapos. Sabi po dyan, never forget, isolation is a potent killer. Strengthening your grip on your involvement is not simply an enjoyable luxury for those who have time on their hand. It's essential for
survival. Kung gusto po natin makasurvive sa buhay natin, ang ating iglesia, kailangan po natin palakasin yung ating involvement, una, sa Panginoon, no, sa ibang mga tao, sa ibang mga kapatid, at sa bawat isa sa atin, upang muli po nating mapalakas ang ating mga pananampalataya. Tayo po'y tumayo at tayo po'y magwakas sa panalangin. Aming Diyos Ama, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na ang iyong salita ay nahayag na ang iyong katotohanan na ibinahagi mo sa amin isang malaking hamon, Panginoon, bilang bahagi ng iyong katawan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan po namin yung aming tungkulin sa aming iglesia, higit sa amin pong mga kapatid. Sa iyong tulong, sa iyong biyaya, Panginoon, umaasa po kami na ang lahat ng ito ay amin pong mapagtatagumpayan. Palakasin po namin ang aming pong relasyon upang ang iyong mga salita ay dumaloy po sa bawat isa, maging sa mga taong amin pong nakakasalumuha. Gamitin mo po kami, Panginoon, bilang iyong mga lingkod. Purihin ka, patuloy po namin binabalik ang lahat ng papuri sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyong salita na nahayag po sa amin. Tunay na kami ay tinawag mo, pinili mo upang makibahagi sa iyo pong iglesia sa mga gawain. Bigay mo po sa puso namin ang kagalakan, ang kasiyahan na patuloy pong magpagamit sa iyo pong ubasan. Patuloy na pagpalain mo, palakasin mo po ang bawat isa, pangunahan mo po sa lahat ng amin pong gagawin. Thank you, Father God. Patuloy na pagpalain mo rin po ang lingkod mong ginamit sa umagang ito. Patuloy na ikaw po ang manguna at maghari sa kanyang buhay. At sa mga kapatira na naririto ngayon at nanonood online, patuloy na Panginoon, ay ilagak mo sa puso namin to be involved sa iyo pong iglesia. To you, Father God, we commit everything. We bless your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Papurihan, anak Espiritong banal ng mga taong nilalang at ng tanan sa kalangitan. Amen. Marapatin mo po, Ama, na sa umagang ito, sa pagtataas ng kamay ng iyong lingkod, ay tanggapin po ng bawat isa ang basbas at bendisyon na nagbubuhat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, pag-iingat, karunungan, mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.